Nagliliyab, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayaring na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablog ng mga balita sa DCXL 558. Naglalagablog ng mga balita. Diretso pa rin ang mga naglalagablab na balita, mga kasama. Pangalan po ni Weng de la Peña o si Buddy Oberas. Inilagay na ng National Capital Region Disaster o ng NDRRMC sa Red Alert status ng Southern Metro Manila dahil sa banta po ng bagyong Yolanda. Maliban dito ay isinilalim na rin sa Blue Alert status ang bahagi ng Eastern at saka po ng Western Metro Manila. Ayon kay Chairman Francis Tolentino, ito ay sa posibilidad na hindi pagbabago ng ruta at lakas po ng bagyo kung saan maagip ng kalapan nito ang katimugan ng Metro Manila. Kalab na nasabing alerto, mas tututok ngayon ng MMDA sa Pasay, Parañaque, Las Piñas at Muntinlupa. Nakaranas naman ng 10 mm na pagulan kada oras o moderate to heavy rains ang Kamaynilaan. Nasa diskresyon naman ng lokal na pamahalaan ang pagpapalikas sa mga residente. Ngunit sa ngayon wala pang ulat po na inililikas na. Naglalagablog ng mga balita. DCXL. Kasabay naman ang paghanda ng ilang pong residente ng Tacloban sa paghagupit ng bagyong Yolanda, isa naman sunog. May sunog pa talaga ang sumiklab kagabi sa lungsod. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, sumiklab ang apoy sa bahay na pagmayari ni retired police Joselito Labata sa may Gomez Street. Nasawi po yung asawa nito na si Hermina matapos matrap sa loob ng bahay. Lumalabas kasing kandila ang pinagmula ng insidente matapos na maputulan sila ng kuryente. Sa 558. Pagbaba ng panganib sa bagyo, matagal na pinaghandaan po ng gobyerno. May balita si Deo de Guzman. Deo, i-radyo mo. Ipinagmalaki ngayon ng Palasyo ng Malacanang ang mga naipatupad na reforma ng Administrasyong Aquino para mapababa ang dalang panganib ng mga bagyo na dumadaan sa bansa. Ito ang sinabi ng Palasyo sa harap na rin ng pananalasan ng bagyong Yolanda sa Visayas area at maging sa ilang bahagi ng Luzon at Mindanao. Ayon kay Communications Operations Secretary Sonny Coloma, sa mga nakalipos sa taon ng Aquino Administration ay nakapagpatupad na rin ito ng mga mahalagang upgrades o modernization programs sa pag-asa upang mapaganda at mapabilis pa ang forecasting nito. Isaan niya dito ay ang Project NOAA o ang National Operational Assessment of Hazards na nagbibigay ng pagkakataon sa publiko para makita ang mga lugar na tatahakin ng bagyo at maging ang epekto nito sa iba't ibang lugar sa bansa, pati na rin ang dami ng tubig na dala ng bagyo. Nakapaglagay na rin anya ng mga monitoring systems ang gobyerno sa mga malalaking ilog sa bansa upang makapagbigay ng maagang babala sa mga residente na nakatira malapit dito. Nakahanap din naman ng isang paraan ng Palasyo para ipagtanggol ang Disbursement Acceleration Program o DAP dahil sinabi ni Coloma na ito ay ilan lamang sa mga napondohan ng kontrobersyal na pondo ng gobyerno. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak RMN. Naglalagablog ng mga balita. Mga residente na nakatira dyan po sa Coastal Barangay sa Maynila pinalilikas na. May balita si Angel Ronquillo. Angel, i-radyo mo. Nagpapatupad na nga ang Manila Disaster Risk Reduction and Management Office ng preemptive evacuation sa mga residenteng nakatira malapit sa Coastal Barangay. Ayon kay Johnny Gauyo ng Manila Civil Defense Auxiliary Group, sinisimulan nilang palikasin ang mga residenteng posibleng maapektuhan ng storm surge. Kabilang aniya sa mga lugar na nagpapatupad na ng preemptive evacuation ay ang Baseco, Delpan at Isla Puting Bato. Pansamantalang kukup-kupin ang mga pinalikas sa mga residente sa Delpan Sports Complex, Baseco Evacuation
Evacuation Center at Barangay 105 Covered Court. Ang pagpapalikas sa mga residente sa mga coastal barangay sa Maynila ay bunsod pa rin ng Super Typhoon Yolanda na posibleng mananasa din sa malaking bahagi ng Metro Manila. Kasama mo sa lungsod ng Maynila para sa DZEX sa 558 Angel Ronquillo, Tatak RMN. Sa 558. Meron po magandang balita rin dahil sa panalasaw ng bagyong Yolanda, nagsilang ang isang 27 anyos na ginang ng malusog na sanggol sa loob ng evacuation center sa barangay Kulasi, Rojas City. Umiyak sa sobrang tuwa si Ginang Richelle Rocco ng Sitio Luyo ang makita ang kanyang baby boy habang pansamantalang tumutuloy sila sa evacuation center. Ayon ho sa ginang, nagdesisyon sila ng kanyang mister na sa evacuation center na lamang manganak dahil sa walang pera. Maliban dito, ipinagmalaki rin ng ginang na Yolando. Yolando ang ipapangalan po nila sa kanyang pangatlong anak. Naglalakapla sa 558. DZXL. Bulat Palaro. Sports muna tayo mga kasama. Pinangalanan na po ang mga bubuo ng Philippine National Basketball Team na lalaban sa 2013 Southeast Asian Games sa Myanmar sa susunod na buwan na yan mga kasama. Pagdasal natin na pumasok din sila sa finals. Although malayo-layo pa naman. Kabilang sa final roosters ng national teams na Kevin Alas, Matt Roser, Garbo Lanete, Jake Pascual at naturalized center Marcus Dauded. Kasama rin ho sina Kipper Ravena, Ateneo de Manila University, Jericho Cruz, Bobby Ray Parks, Kevin Ferrer, Mac Bello, Prince Caperal, Roy Sumang at De La Salle University Center Arnold Van Oxtal. Noong 2011 SEA Games, nauwi ho ng national team ang gold medal kung saan inaasahan nilang may dedepensa ngayon yung hawak na corona. Tatayo naman bilang national team coach si Jong Chico. Naglalagablab na DZXL. Showbiz Balita. Tapos si Loli dahil bumiyahe. Bagyo na. Para si Loli, di ba? Kaya nga. So si Miss nakalimutan ko ng pangalan to. Pakilala ka nga muna. Tagal I'm muna wala. back. Yeah. Si Katrina Halili po ay Katrina Haligi pala. Pinsan ko si Katrina Halili. Kaya nga eh. Lilinawin ko lang. Nung pumasok ko dito, nagulat ako. Saan ka nang galing? Well, si Genitals ay may ipinakiusap sa akin. Oh, last minute, pinakiusap sa'yo ha? Yes. Oo. Bilang handa naman tayong tumulong sa lahat na nangangailangan. Yan ang gusto ko sa'yo. Ayan. Katrina. Katrina Haligi po. Kamusta yung haligi mo? Nakatali na ba mabuti? At mabagyo Mabuti po siyang nakatali ngayon Buti dahil naman. baka hanginin ako. Oo. Ang lagay, hahanginin ako sa laki kong Ano yun? Ayan nga. Alam nyo ba na sa unang pagkakataon ay binasag na ni Jeneline Mercado ang kanyang pananahimik tungkol sa breakup nila ni Papa Luis. Papa nga ba talaga siya? Papa Luis Manzano. Bagamat sa pakiusap na manager ni Jeneline na si Becky Aguila na huwag na itong magsalita, ang TV host actress pa rin ang nagsalita. Si ni Jen gusto raw niyang iparating sa kanyang mga taga-suporta na okay daw siya at unti-unti na siyang nakakapag-move on. Syempre pa, alangan naman bang magstay ka dyan sa pagkakaalagmok mo. Tiniyak pa ni Jen na walang katotohanan ng mga lumalabas na balitang nauugnay siya sa ibang lalaki. Itinanggi rin ni Jeneline ang tungkol sa pagkakalink niya sa kanyang ex-boyfriend na si Dennis Trillo na itinuturong dahilan ng hiwalayan nila ni Luis. Nagwakas ang relasyon ni Jeneline at Luis pagkatapos ng 2 taong pagkakamabutihan. Kasama mo sa DZXL Newsroom, ako po si Katrina Halili. Katrina Haligi, sinabi ng Katrina Haligi. Tatak RMN. Tagal mo kasing nawala, kaya magkasama kayo lagi. Thank you, Katrina Haligi. Naglalagablab na mga balita. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Andito na siya, mga kasama, si Jenny Tals. Magandang afternoon kasamang buddy. Afternoon. Wala kasi si PB, binati nyo kanina eh. Oo nga pala, ano? Saan mo Ayan. nagpunta si Baby? May date? Hindi ko alam eh. Okay. Mukha, May lakad yes. Eto, Holiday ha? Holiday. May lakad lang.
Friday kasi. Ayan, sige. Eto, sa China, kakayanin mo kayang maglakad ng may nakasabit na 405 kilograms na bigat sa inyong paa. Isang Chinese kasi ang challenge ang kanyang sarili na magsuot ng bakal na sapatos na may bigat lang na 405 kilograms at may 30 cm ang haba at lapad. Ayon kay Shang Fuxing, 51 years old. Kanino? Shang Fuxing. Okay. Okay. 7 taon na niya itong... Push, kaya mo yan. Yes. 7 taon niya na itong ginagawa bilang exercise tuwing umaga. Nag-umpisaan niya siya sa timbang na umaabot lang ng 70 kilograms hanggang ma-achieve niya ang 405 kilograms. Malaki rin anya ang naitutulong nito sa kanya dahil lalong lumalakas ang kanyang pangangatawan. Ayan. Ikaw kasamang body, kaya mo yun? Pabigat sa paa? Hindi ko kaya. Hilahod na ako nun kasamang janitor. Sa bulsa na lang, bigatan natin. Payaman. Okay. At yan ang aking balitang panghimagas kasama mo sa DSXL News Center. Ako po si Jenny Taos. Asing talbog sinundat tatak. Armen. Thank you, Jenny Tal. Bagaman tayo po sa Metro Manila, mga kasama, ay hindi pa lubhang apektado. Nandun pa rin daw yung posibilidad ay sana'y wag naman. Gayon pa man, atin pong may tutulong pa rin. King alerto ho tayo at dasal para sa mga apektado ng lugar ng Super Typhoon Yolanda. Diretso po kayo sa inyong biyahe. Ingat lang, pananghalian, ingat din. Naglalagablab na balitang tatak RMN. Inyong napahinga sa DSXL 558. Ngayon pong tanghali to ng Biyernes. Weekend na po muli tayo, November 8, 2013. Kasama niyo po sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Ingat po dyan, mga Mindoreño. Madilim na. Ingat lang po. Ako si Buddy Obera, sa hala po ni Weng de la Peña. May lahat sa DSXLI, Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo! DZXL 558!